Binasura po ng Court of Appeals ng Cagayan de Oro City ang Temporary Protection Order na nilabas ng Davao City RTC Branch 15 para sa KOJC. Samantala, isang joint session naman ang ikakasa ng Komite ng Senado ngayong araw, kaugnay pa rin sa operasyon ng PNP sa KOJC compound. Si Benji Durango sa detalye live. Benji. Good morning, Dayan. This is the day na sana ang mga miyembro ng KOJC, ng Kingdom of Jesus Christ, matapos nga na magdesisyon ng Senado na magsagawa ng sariling committee hearing dito mismo sa Davao City. Pero kaugnay pa rin kasi yan ng kanilang agam-agam sa legalidad ng operasyon ng pulis sa loob ng KOJC compound. Pero ang kanilang saya ay bigla na lamang sinabayan ng isang masamang balita. Pinawalang bisa ng 22nd Division ng Court of Appeals ng Cagayan de Oro City ang Temporary Protection Order na inilabas ng RTC Branch 15 ng Davao City sa KOJC compound. Ayon kay Attorney Israelito Torion ng KOJC, walang jurisdiksyon ng Court of Appeals ng Cagayan de Oro sa kanilang kaso. Marapat lang na sa Davao lamang sila magpasa ng petisyon dahil nandito ang KOJC. Magsasampa raw ang KOJC ng motion for reconsideration. Pero ang PNP Pro 11 naka-score sa desisyon na ito. Dahil sa nabaligtad na desisyon, mas magagawa raw nila ang kanilang trabaho sa loob nang hindi naabala. Bagamat nabaligtad ang unang desisyon ng Korte, napagbigyan naman sila sa kanilang hiling na investigasyon ng Senado. Kahapon pa lang, inihahanda ng session hall sa loob ng Sangguniang Panglungsod sa Davao City. Tinalakay ang magiging setup sa loob at seguridad sa labas ng gusali, lalo't posibleng puntahan din ito bukas ng KOJC members. Sa malaking LED monitor na ito, posibleng ipapakita ang paliwanag ng PNP Pro 11 sa mga kumakalat na litrato at videos tungkol sa umano'y paghuhukay sa loob ng KOJC compound. Lahat po yan, i-present po ng regional director natin bukas sa committee hearing. Isang joint session ang gagawin dito ngayong araw, kaugnay pa rin sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Apollo Kibuloy at iba pa sa KOJC compound. Si Senator Ronald De La Rosa ang kakatawan sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, habang si Minority Leader Senator Coco Pimentel sa Committee on Justice and Human Rights. Dadaluhan din ito ng iba pang mga senador bilang bahagi ng dalawang komite. Excited ang PNP at KOJC sa paggulong ng committee hearing ngayong araw. Kasi ipipresenta niya kung ano yung mga nangyari sa loob, ano yung mga efforts namin sa paghahanap kay Pastor Kibuloy. Because I felt that if the Senate would conduct an investigation, we would be able to have access to the ongoing tunneling activities that is being done. Isa sa publiko ang hearing at mapapanood ang lahat. Sa gagawing Senate investigation, ipipresenta ang lahat ng ebidensya. Bukod sa mga litrato at video, ang mga ipinapasok na gamit at mga ginagawa ng pulis sa loob, sasagutin din sa hearing. Lahat po yan, i-present po ng regional director natin bukas sa committee hearing. Kaya po masaya siya, at least malalaman po ng buong bansa at yung mga nagmo-monitor din other countries na kung ano yung mga ginagawa natin doon sa loob ng KOJC. Alauna ng hapon ito magsisimula, pero bago nito, alas 10 ng umaga mamaya, magsasagawa muna ng ocular inspection sa KOJC compound. Tiwala naman si Torion na mabibigyan ng access ang lahat. This in aid of legislation. No one, not even a warrant of arrest, can prevent that. Wala pang impormasyon ang PNP Pro 11 kung paano gagawin ng mga senador ang inspeksyon. Sa ngayon po, wala pa akong na-receive na information as to the whole process po ng ocular inspection. And nakahanda din naman po yung regional director natin. Dayan, nandito ako ngayon sa harap nitong Sangguniang Panglungsod ng Davao at dito gagawin mamayang alauna yung hearing ng Senado. Samantala, umaasa naman ng dalawang panig na sa pamamagitan ng investigasyon na ito ay maliliwanagan na mga agam-agam kung nasa katwiran pa ba o wala na ang ginagawang paghahanap sa leader ng KOJC. Dayan. Maraming salamat, Benji Durango.